Pinag-isipan ni Emirateven Karaon ang kanyang kamay sa kanyang balbas at tahimik na nagtanong, bakit siya ganyan makatingin sa kanya? Sinimulan ni Tiny na pisilin ang kanyang mga palad sa takot at pagkairita, at naisip na kung gusto niyang makipaglaro siya, dapat ay nagpahiwatig na siya ng maaga. Tinawag ni Litman ang kanyang pangalan ng may pagtatanong, Tiny. Napatalon si Tiny sa takot at excitement, nagsimulang mag-alala. Nagsimula siyang mautol ng masama. Nagtaas ng kamay si Tiny at awkward na sinabing dahil daw sa itsura niya. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang dibdib at idinagdag na may kaba ng ngiti na naisip niya na maaaring taga East Coast. Patuloy na sinabi ni Tiny na nagtanong ang kanyang kamahalan tungkol sa kanyang nais. Sumagot siya na gusto niyang bisitahin ang lugar na ito. Hindi niya inaasahan na maaayos ng Emirateven Karaon ang lahat ng ganoon kabilis. Mabait na ngumiti si Litman, tumanggo-tango. Sinabi niya na ang kanyang kamahalan ay hindi nag-aatubili pagdating sa gantimpala. Kinakabahang lumingon si Tiny sa gilid at nakahinga ng maluwag. Nagsimulang sabihin ni Litman na sa tuwing makakahanap siya ng bagong landas, siya ay mapagbigay na gagantimpalaan. Tumawa ng malakas si Emirateven Karaon at tinawag si Tiny sa pangalan. Lumingon si Litman na mukhang naiinip. Sinabi sa kanya ng Emirateven Karaon na huwag agad pumunta sa silangan. Pinayuhan niya na tuparin muna niya ang kanyang pangako tungkol sa mga tagasunod ng demonyo. Nilagay ni Tiny ang kamay niya sa dibdib niya at buong kabab ang loob na sumagot na, syempre, bigla siyang nagtanong sa isip niya, naguguluhan, bakit bigla niya itong nabanggit. Nanlaki ang mata ni Tiny sa hula. Tumingin siya sa likod ni Litman at mentally concluded talaga, nagliwanag ang mata niya ng blue mana. Sinimulan niyang pag-aralan si Litman, ngunit wala siyang napansin na kakaiba. Ibinaba ni Tiny ang kanyang ulo, bumantong hininga, at inisip na ayos lang siya. Sa isip niya ay napagpasyahan niya na ito ay lohikal, dahil ang Lunar Wolf ay magre-rebelde kung siya ay naging isang tagasunod ng demonyo. Biglang nagsimulang tumahol ng malakas ang Lunar Wolf sa kanyang ulo. Iminulat ni Tiny ang kanyang mga mata sa gulat. Tumingin siya ng may pag-iisip, patuloy na pinag-aaralan ang espasyo. Muli siyang tumingin kay Litman at napansin ang isang pulang aura sa itaas ng kanyang ulo sa gitna ng asul na mana. Itak ni Tiny ang tanong, ito ba ay anyo na gawa sa mana? Sinabi niya na ito ay kapwa, hayop at tao sa tabi ni Litman. Ang katawan ay isang malaking, pulang shell na nagpapakita ng isa pang katawan, si Tiny. Tinanong ang tanong, isa ba siyang butas? Naalala niya ang mga salita ni Jay na nagmungkahi na ang pangalang ito ay kabilang sa isang orc o isang beastman. Biglang lumingon si Litman sa kanyang direksyon, inilahad ang kanyang kamay, at sinabing, anong tiwala na sagot. Dagdag pa niya, very reliable siya. Nilapitan siya ni Emirateven Karaon at sinabing ipinagmamalaki niyang sirain ang mga tagasunod ng demonyo. Natigilan si Litman sa pwesto, naguguluhan, napalingon sa takot, tinanong niya ang tanong, ano ang nakukuha niya? Naikuyong ni Tiny ang kanyang kamao at pinag-isipang mabuti ang likod ni Litman. Si Litman, sa oras na ito, ay bumulalas na kailangan niyang umalis bukas upang hanapin si Gale Emirateven Karaon ay nag-utos sa kanya na kanselahin. Sumimangot siya at idinagdag na ang pagharap sa isang nagbabantang banta ay isang prioridad. Tinanong niya ang tanong, sumasang-ayon ba siya? Ang Emirateven Karen ay patuloy na nagsabi na ngayon ang pinaka-may kakayahang tao na maaari niyang ipagkatiwala dito ay siya. Ibinuko ni Litman ang kanyang bibig sa gulat, nagsimulang mag-alala. Ibinaba niya ang ulo at tahimik na bumantong hininga. Litman, sa susunod na sandali, idiniin ang kanyang palad sa kanyang noo at sinabi na naiintindihan niya ang mga ito. Inamin niya na nag-aalala siya kay Gale. Yumuko siya at buong pagpapakumbaba. Sinabing susundin niya ang kanyang utos. Maingat na ikinuyong ni Tiny ang kanyang mga kamao at inisip na hindi umaalis sa kanya ang energy of evil, ngunit halata sa kanya, ang lalaking ito ay nagmamadali. Makalipas ang ilang oras sa Night Hall, may nagtanong, paano ito? Sagot ni Tiny, hindi naman daw demon follower. Nag-isip si Emirateven Karaon, pinagsalikop ang kanyang mga kamay at sinabing naiintindihan niya. Tumingin siya sa unahan at idinagdag na mas mabuti pa rin na siguraduhin niyang suriin siya. Tinanong ni Tiny kung bakit hindi niya ito sinabi kanina, nagsimulang ibaba ni Emirateven Karen ang kamay niya sa dibdib niya na wala siyang choice.
Biglang nagsimulang kumalat ang isang maliwanag na dilaw na liwanag mula sa kanyang palad sa kadiliman sa lahat ng panig. Sinabi ni Tiny kasama ang bisita na ito ay isang panunumpa ni Mana. Tinanong niya ang tanong, ito ba ang dahilan? Tumango si Emirateven Karaon at sinabi, oo, ang Mana Off ay isang panunumpa na tinatakan ng mana. Ang sinumang lalabag dito ay makakaranas ng pagkabigla sa antas ng kanilang bilog. Napansin ni Tiny kung paano ang puso ni Emirateven Karaon ay napapaligiran ng tatlong bilog ng mana. Naisip ni Tiny na hindi ganoon kadelikado ang pagkabigla ng ikatlong bilog. Agad niyang idinagdag sa pag-iisip na hindi ito para sa isang matanda. Tanong niya, bakit ang layo niya? Nagulat si Emirateven Karaon. Nagsimulang mga tuwiran si Tiny na si Litman ay naging tapat sa kanya sa loob ng maraming taon. Dagdag pa niya, pangalawang beses pa lang silang nagkita. Kinakabahang hinaplos ni Emirateven Karaon ang kanyang balbas. Idinagdag ni Tiny na gayon paman, sinabi ni Emiridvon Karaon na galing siya sa pamilya Karaon. Ipinaliwanag pa niya na habang tumatanda ang mga kamag-anak, nagkakaroon sila ng kakaibang kakayahan na mahulaan ang hinaharap. Nagtatakang tanong ni Tiny, ano ang sinimulang sabihin ni Emiridvon Karaon na nanaginip siya na mawawala ang sagradong artifact at sisirain ng monster ang kabisera. Maraming beses na niya itong nakita. Sabi ni Emirateven Karaon na nakakunot ang noo. Pagkatapos siya ay dumating at sinabi na ang artifact ay mawawala. Natigilan si Tiny sa pwesto, natulala. Pinisil ng palad ni Emirateven Karaon ang upuan at sinabing mas mabuti kung panaginip ito ng tandang matanda. Dagdag pa niya, kung may pagkakataong maiwasan ang gulo, nagduda ang Eternal Vassal na magiging masaya lang siya. Biglang naramdaman ni Tiny ang paghingi ng Lunar Wolf sa loob niya. Napatingin si Tiny sa gulat. Bigla siyang tumalikod at galit na nagtanong kung ano ang iniisip niya sa isip Hustle. Dagdag pa niya, kalalabas lang niya ng kastilyo. Samantala, nagtalukbong ng itim na balabal si Hustle at lumabas ng gate. Makalipas ang ilang oras, si Tiny ay nakaupo sa isang Lunar Wolf na mabilis na tumatakbo palabas ng lungsod. Kinagat niya ang matigas na ngipin at inisip na hindi rin naramdaman ng Lunar Wolf ang demonic energy na sa tingin niya ay ibang tao ang totoong pagmamadali. Tinanong niya ang tanong na nagpapakilala ng pagmamadali, ngunit bakit siya tumayo at tumakbo? Galit na sabi ni Tiny na halata naman ang sagot. Dagdag pa niya, kailangan niyang kumuha ng ebidensya. Pagkaraan ng ilang oras, sa tabi ng pier, may isang malaking barkong gawa sa kahoy kung saan dinadala ng mga tao ang mga kahon. Inutusan ng isa sa mga lalaki ang iba na tumahimik. Tanong niya, bakit sa palagay nila nagtatrabaho sila sa gabi? Maya-maya, nagsimulang lapitan sila mula sa likuran. Nagtinginan ang lahat ng lalaki na nagtataka. Inilapag ng isa sa kanila ang kanyang espada at galit na nagtanong, sino ito? Hinubad ni Hustle ang kanyang hood sa isang matalim na paggalaw at tiningnan silang mabuti. Tanong ng mga lalaki, Hustle. Tanong ng isa sa kanila, bakit nandito na siya? Inaasahan daw nila siya bukas. Sinimulang haborin ni Hustle ang kanyang balabal at sumagot na may nangyaring mali. Itinapon niya ito sa mga kahon, at idinagdag na inutusan ng king na manatili sa batang iyon. Nagulat ang lalaki at nagtanong sa kanya, ano ang sabi ng isa sa kanila na kagagaling lang niya sa kanila. Si Hustle, naiinis, nilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang at nagtanong, at ano ang iniisip niya. Agad siyang sumigaw para hindi na sila mag-usap. Dagdag pa niya, dapat silang maghanda sa paglayag. Agad na nagsimulang tumakbo ang mga lalaki sa mga kahon at sumigaw na tama. Biglang may sumabog na barko sa likod ng pagmamadali. Nagulat si Hustle na napabuka ang bibig. Lahat ng iba pang mga lalaki ay nakatingin sa gulat. Nagliyab ang barko at nagsimulang lumubog sa dagat. Nakangiting nakatayo si Tiny sa lumulubog na barko. Tanong niya, ano ang ginagawa nila dito sa kalagitnaan ng gabi? Tinawag niya silang mga kampan ng demonyo. Tumalon si Tiny mula sa barko. Ang mga lalaki, samantala, ay nagsimulang maghiyawan na sila ay inaatake. Dagdag pa nila sa takot na may tao sa barko. Si Tiny, sa oras na ito, ay lumapag ng napakabilis, tumama sa lupa gamit ang isang hammer. Lahat ng lalaking nakatayo sa malapit ay nagsimulang lumipad at sumisigaw sa sakit pagmamadali. Napatingin ito sa gulat at takot. Tanong ng katabi niya, apat ba sa isang segundo? Tanong ni Tiny, inilagay ang hammer sa kanyang mga balikat. Walang gustong sumuko.
Galit na nanggigigil ang mga ngipin ng lalaki. Ang isa pa ay napabulala sa takot na siya ay isang monster. Tinawag silang pathetic nobodies ni Tiny. Hassel, hindi nasisiyahang nagmungkahi na maaaring tawagin siyang santo, ngunit siya ay nasa antas ng eksperto lamang. Idinagdag niya na siya ay lubos na napagod pagkatapos ng lahat ng mga pagtalon na ito. Ngumiti ng malawak si Tiny. Itinuro ni Hassel ang kanyang mga kamay sa gilid at sinigawan ang mga lalaki na huwag magpaloko. Idinagdag niya na ito ay isang trick lamang upang bumili ng oras at maibalik ang mana. Nagkunwaring takot at pananabik na sabi ni Tiny na nalaman na ang kanyang plano. Tinawag siyang moro ni Hassel, sabi niya, habang inilalabas niya ang kanyang sword, hindi niya inaasahan na darating itong mag-isa. Mabilis na tumakbo si Hassel pasulong, itinaas ang kanyang sword, at sumigaw na ito ay isang magandang pagkakataon para maalis siya. Ibinaba ni Tiny ang kanyang hammer at sumang-ayon, sumigaw pabalik sa kanya upang subukan ito sa isang matalim na paggalaw. Hinawakan niya ang pag-atake ng Hassel sword gamit ang kanyang hammer. Si Hassel, sa oras na ito, ay inabot ng kanyang kabilang kamay para sa isa pang sword. Itinaas niya ang kanyang espada ng isang matalim na paggalaw upang masugitan si Tiny sa tagiliran. Bigla siyang tumingin sa harapan na may pagkalito. Gulat na tanong ni Hassel, pinigilan ba niya ang sword? Si Tiny, pinigilan ang talim ng sword gamit ang kamay na kumikinang na may mana. Sa kabilang kamay niya, sinimulan niyang indayog ang hammer at sinigaw na magsimula na itong magtrabaho. Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Hassel dahil sa tensyon. Tiny, nakipag-ugnayan kay Lunar Wolf. Lumitaw si Lunar Wolf sa likod ng pagmamadali at nagsimulang mabilis na tumakbo patungo sa kanya. Napalingon si Hassel sa gulat. Napakamot sa likod si Lunar Wolf at nagpatuloy sa pagtakbo. Bigla siyang nagpreno sa gilid at umungol ng malakas. Sabi ni Hassel na may galit na siya ay isang freak. Tinanong niya ang tanong, how dare he hurt him? Tumingin si Hassel kay Tiny at sinabing pupunitin niya ito ng maliliit. Sinimulan niyang unti-unting alisin ang talim ng sword mula sa katawan ni Tiny at sinabing kung maaari niyang pilitin na kanselahin ang tawag. Biglang tumakbo si Hassel patungo sa Lunar Wolf at sumigaw na kahit isang summoner na katulad niya ay magugulat. Si Tiny, nanunumpa ng galit, lumakad ng ilang hakbang pasulong, tulak mula sa lupa, tumalon siya ng mataas. Samantala, si Hassel ay nagsimulang mag-swing ng dalawang sword sa Lunar Wolf. Sumigaw siya na paalisin siya. Una, idinagdag ni Hassel ang paglalagay ng kanyang mga sword sa unahan, napapatayin din niya ang kanyang amo. Ilang beses niyang hinampas ang Lunar Wolf sa likod. Si Lunar Wolf ay nagsimulang umungol ng galit, si Tiny, na tinatawag na Lunar Wolf, na may takot at hindi mapagkunwari na pananabik. Pagkaraan ng ilang oras, nagsimulang maglakad ng mabilis ang Lunar Wolf. Mabilis siyang tumakbo palapit kay Tiny. Hassel, clenched his teeth at sinundan siya ng tingin. Sa kalituhan, lumingon siya at naisip niyang kakaiba ito. Idinagdag niya sa isip na marami siyang nagawang pinsala. Tinanong ni Hassel kung paano niya pinananatiling repeal ang draft. Nagpatuloy siya sa pag-asa ng tens at naisip na itong si Tiny ay galit na tumingin sa kanya at ang Lunar Wolf, na asol naman na Hassel, ay nagtanong sa isip, pinuprotektahan lang ba niya ang lugar ng pag-atake ng target para mabawasan ang pagkonsumo ng mana. Dinala niya ang kanyang mga espada para umatake at sinabi sa kanya na siya ay nakakatawa. Idinagdag niya na dapat ay namatay na siya. Samantala, lumabas ang tulong ni Hassel sa harap ni Tiny, winuwagayway ang kanilang mga sword at sumigaw na umaatake sila. Idinagdag nila na tutulong sila sa pagmamadali. Iniwas ni Tiny ang kanyang hammer ng matalim, nabasag ang ulo ng lahat. Mga lalaking nagsisigawan ng husto. Tumalon si Tiny papunta sa Lunar Wolf at tumingin sa gilid ng may pagkamayabang. Galit na sigaw niya na isa siyang baliw na best man. Bamuka ang bibig ni Hassel sa takot. Samantala, si Tiny ay bumaling kay Lunar Wolf, sinabi sa kanya na siya ay mababa sa mana, kaya hayaan siyang kontrolin ang paggalaw mismo. Masunarang tumahol si Lunar Wolf. Samantala, inakala ni Hassel na sinabi sa kanya ng king ang tungkol sa kanya. Napatingin sa kanya si Tiny na nagtataka. Malungkot na idinagdag ni Hassel na ang matanda ay walang pasasalamat.